Fiang's POV. Inintay kong makauwi si Indigo, desperado sa pag-uusap na kailangan namin. Nangako tong babalik kaagad para sabay kami magkapunan pero 8:30 na, wala pa rin siya. Mas nauna pang dumating si Patrick. Ate Fiang, marahan tong makbang papalapit sa akin na makita niya ako nakaupo sa mataas na stool sa kitchen counter. Sapo ng mga palad ang mukha ko. My fingers tangled in my hair which had become a mess from my constant tugging. My eyes were swollen, the result of crying for what felt like hours. Nasa tabi ko ang cellphone na bumagsak kanina sa sahig. The screen completely broken and useless now, just like everything I thought I knew. Huminto si Patrick, baka sa mukha nitong pag-aalala. Bakit? Tanong nito. Unti-unti akong nag-angat ng mukha. Alam mo ba? Di sumagot si Patrick at kumarap lang. Alam mo ba ang tungkol? Saglit akong tumigil dahil bagyang nabasag ang boses ko. Alam mo ba ang tungkol kay Fatima at sa Kuya Indigo mo? Ate Fatima? Kuya Indigo? Bakit? Anong meron? Ang boses ito ay puno ng pagkagulat. Alam mo ba na meron silang tinatagong relasyon? Natahimik si Patrick. For a moment he didn't say anything, but then he ran a hand through his hair, looking suddenly frustrated. Kaya pala kakaiba ang closest nila eh. Nagtataka rin ako dahil itong mga nakaraang buwan, kapag may kailangan si Ate Fatima, pansin ko, si Kuya Indigo nagiging takbuhan niya at bukang bibig, samantalang dati, ikaw o ako. Parang isang punyal ang tumusok sa aking puso dahil sa sinabi nito. Tila naging kumpirmasyon pa sa relasyon ng dalawa ang sinabi ni Patrick. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko na para bang kahit papano'y mahaharang nito ang katotohanan, ngunit huli na. Muli kong siniksik ang mukha ko sa aking palad. The weight of it all crashing down on me again. Patrick's observation, what he had noticed but hadn't pieced together until now, was the final blow. Makalipas sa isang oras na wala pa rin si Indigo, gumawa ako ng desisyon. Before I knew it, it was parked in front of the towering gate of Mrs. Villar's mansion, Indigo's Momila. To my surprise, they opened automatically as if sensing my arrival. Ipinark ko ang sasakyan ko sa loob. Pagbaba ko, may sumalubong agad sa akin isang housemaid. Giniyan niya ako papunta sa sala ko sa naghihintay na si Mrs. Villar. Eleganteng nakaupo sa isa sa mga plush chair. Fiang, iha. She greeted me warmly, a soft smile gracing her lips. Pero di ko ganawang gintihan ang ngiti nito. Not tonight. Wala ko sa mood magpanggap na okay lang ang lahat. Bahagya akong tumango at naupo sa katapat na sofa. Na makaupo ako, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kailangan kong sabihin sa mga to bago ko mawalan ng lakas ng loob. I want a divorce. Biglang napawi ang ngiti sa labi ng ginang. Divorce? Ulit nito, ang boses may halong pagtataka at di paniniwala. Fiang, alam mo yung contract na pinirmahan nyo ni Indigo, di ba? Kung magpapatuloy ka, aalisin ka bilang CEO. Higit pa dyan, mawawalan ng mana si Indigo. Wala siyang maiiwan at di natin mapipigilan dahil nakasulat to sa huling habinin ni Don Poldo. Hindi ako kumibo. Tapos na ako magpanggap. Tapos na akong umasa sa isang bagay na wala na. I know, kalmado kong sagot. My voice steady despite the weight of the consequences she laid out before me. But that doesn't change anything. Buo ng desisyon ko at gusto kong hiwalayin si Indigo. Ilang sandali niya akong pinagmasdan, her eyes searching for any sign of hesitation, pero wala, dahil buo na ang desisyon ko, at walang halaga ng panghihikayat o pangangatwiran ang makapagbabago nito ngayon. Kung sa ibang babae sana nag-cheat si Indigo, isang taong hindi ko kilala, baka lang, kaya ko pang tiisin. Hanggang matagpos namin ang minimum requirement na 1 taon bago mag-file ng divorce na hindi nalalagay sa alanganin ang mana nito at posisyon ko sa kumpanya. But this was different. Hindi lang to ibang babae. Si Fatima, ang aking half-sister. Ang pagkakanuloy masyadong malalim, masyadong personal. Tiwala ko dahil akala ko pamilya lang din ang turingan nila, kaya sila naging ganun kalapit pero hindi pala. Ngayon nawala ang tiwalang yon. Nasira ng hindi naaayos. Nasirang isang bagay sa loob ko nung walang kontrata, walang manang maaaring ibalik. Alam na ba ni Indigo to? Gusto mo bang tawagin ko siya para... No! I cut her off sharply. Di pa alam ni Indigo and no, ayoko makita siya. Hayaan mong i-enjoy ang oras niya kasama ng kapatid kong si Fatima. Fatima? Nagsalubong ang kilay ng ginang. What are you talking about? Naparunok ako ng mariin at ramdam ko ang pait sa lalamunan ko habang binibigkas sa mga katagang yon.
Indigo is cheating on me with my half-sister. 2 buwan na. Nanlalaki ang mata nito sa gulat. And I could see the disbelief forming. Fiang, wait! Tarantatong gumalaw sa upuan nito. Halatang nataranta sa aking isiniwalat. Her instinct was to protect him, to defend her grandson. Di ko akalaing si Indigo ay, bukas kapag naipagawa ko ng phone ko, ipapadala ko sa email niyo mga ebidensya. Sabay tayo sa upuan ko para magpaalam na. Narinig ko pa minsan itong pagtawag sa akin, pero di ko na kinaya pang lumingon. Pag-alis ko sa mansyon ni Mrs. Villar, imbes umuwi sa bahay namin ni Indigo, nag-check-in lang ko sa hotel. Once I settled in the room, tinawagan ko si Patrick gamit ang telepono sa hotel since di na gumagana ang phone ko. Binilinan ko tong mag-empake na dahil bukas na bukas din. Parilipatin ko to sa apartment na kukuhanin ko para dito. Di na to po pwedeng magstay sa bahay na yon dahil oras maproseso ang divorce paper namin ni Indigo, mawawalan na rin ako ng karapatan doon. Eh ikaw Ate Fiang, saan ka magsistay? Bakit ako lang kukuha mo ng apartment? I'm taking a break, Patrick. I'm flying overseas. Ibang bansa? Oo. Tumango ako kahit alam niya hindi niya ako nakikita. Kasi once lumabas ang balitang hiwalay na kami ni Indigo, lalabas din ang involvement ni Fatima. At kapag nangyari yun, ayoko na. Nakakahiya and I cannot bear the thought na may maaawa sa akin. Ang pag-iisip na harapin ang hatol ng publiko, ang mga bulong, ang mga nakakaawang sulyap ay hindi ko matitiis. Hindi pa ako handa na maging paksa ng chismis nila, ang babaeng niloko ng asawa at sariling kapatid. Kailan ka babalik? Hindi ko alam, bahala na Patrick. Muli akong napabuntong hininga. Sige na, kailangan ko ng ibabato. Mag-empake ka. Indigo's POV. Pag uwi ko ng bahay, nagtaka ako ang dami nakaparadang sasakyan sa harap. Naroon ang sasakyan ni Dad, ni Ashton, Indra at yung kay Daddy Lo. Bakit kaya? They never came over without giving me a heads up first. Dahil ang iniiwasan namin yung dumating sila dito nang walang aabutan. Dahil alam nilang busy rin kami ni Fiang sa trabaho. This was different. Ang katotohanan nandito silang lahat ay hindi pinaalam na nagpabilis ang tibok ng puso ko parang di ko maipaliwanag. Matapos kong ipark ang sasakyan, agad akong lumabas, kabado. May nangyari ba? May nangyari ba sa isa sa kanila? Huminga ako ng malalim, pinagtibay ang sarili habang naglalakad tungo sa pintuan. Lalong kumabog ang puso ko sa bawat takbang dahil kakaiba ang pakiramdam ko ngayon. Parang may mali. Pagpasok ko sa living room, doon ako dinala ng paa ko dahil doon ko naririnig ang ingay nila. But the usual lively chatter wasn't there. It was more tense, strained. Nang marinig nila ang palapit kong yabag na baling sa akin na atensyon, biglang tumahimik. Nasa akin ang lahat ng tingin nila but not in the usual way. There was something sharp, almost accusing in their stares. Napahinto ako sa paghakbang. Nalagtama ang mga mata namin ni Mamila, agad tong napailing na parang disappointed. Hindi ito nagsasalita pero tingin nito sa akin sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Indigo, Castagner Asuma. My dad called out. His voice filled with a serious tone that instantly put me on edge. Tinatawag niya lang ako sa buo kong pangalan kapag may nagawa akong mali para sawayin ako o di kaya kapag di na to natutuwa sa ginagawa ko. San ka galing? Are you aware it's already 10:30? Peste, para kung madudubisa ka ba? Sasagot sana ako nang biglang sumabat si Ashton. Kaya ba tinanong mo kanina kung pwede si Fatima sa Villases Park pansamantala? Bago pa ako makapag-react, sinundan to ni Maris ng matalim na paratang. How dare you cheat on Ate Fiang, Kuya Indigo? Cheat? Kumunot ang noo ko habang nalilito sa mga iniisip. Anong kalokohan ang pinagsasabi nila? Isa kang Azuma, agad na sambit ni Indra. Walang puwang ang mga manduloko sa pamilya natin. Saglit ako natulala bago ko nagawang ibuka ang bibig ko para magbiro. Baka hindi talaga ako Azuma. Baka isa talaga akong De La Cruz. Indigo, saway sa akin ni Mommy. Nakuha mo pa talagang magbiro ngayon? Iiwanan ka na ng asawa mo, puro ka pa rin kalokohan. Napakurap ako. Iiwanan? Bakit? Ginala kong tingin sa paligid. At pansin ko ang wala si Fiang. And then it hit me. Hindi ko nakita ang kotse nito sa driveway pag uwi ko. Nasaan ang dragon na yon? Napuno ng malalim na buntong hininga ni Mamila ang silid bago to tuloy nagsalita. Pinuntahan ako ni Fiang kanina. She told me she's leaving you, Indigo. She's asking for divorce at kahit ano pang sabihin ko, di ko na magawang baguhin ang isip ni Fiang. Bakit daw? Mukha lang akong kalmado pero kabado 20 na ako.
Without a word, Mamila reached into her bag and pulled out her phone. Saglit tong tinapang kamay sa screen bago niya inabot sa akin yon. Agad ko rin tinanggap para tingnan. Screenshot of text messages from Fatima. To Fiang. My stomach dropped as I began to read. Huli kong nakita ang picture ko habang binababa ang suitcase ni Fatima sa trunk nung nasa tapat kami ng bahay ni Ashton at Paula sa Villasis Park. Pagkalapag ko ng phone ni Mamila sa center table, agad akong tumayo at nagmamadaling tumakbo papunta sa elevator para magtungo sa kwarto namin ni Fiang. Nang marating kong pinto, agad ko tong binuksan. Inilibot ang paningin sa kwarto. Wala si Fiang. I rushed towards the wardrobe cabinet kahit papano. Nakahinga ko na maluwag na makitang naroon pa mga gamit ito. Saka ka lumabas para puntahan si Patrick na okupado nitong guest room. Mabilis nakatok pa ang ginawa ko bago buksan ang pinto. Saglit akong natigilan na makita ko to, nag-e-empake na ng mga gamit. Napatingin din siya sa akin pero agad din nag-iwas. The coldness in his eyes, unmistakable. Di naman to dating ganon. We had been close, best friends, practically brothers ever since he moved in. Pero ngayon naputol ang ugnayang yon at napalitan ng di nakikilalang bagay. Buddy, umakbang ako palapit. Bakit ka nag-aal sa balutan? Saan ka pupunta? Aalis na ako rito. Bukas. Bahagyang nagsalubong kilay ko. Teka buddy, baka pwede natin pag-usapan to. Kung ano mang sinabi sa'yo ng ate Fiang mo o ni Fatima, walang totoo doon, misunderstanding lang lahat. Binalingan niya ako, kunot ang noo. Misunderstanding? Ang sabi ni ate Fiang, 2 buwan na raw kayo may relasyon ni ate Fatima. Paano naging misunderstanding yon? Frustrated, I ran my hand through my hair, trying to keep my cool. Saka na ako magpapaliwanag, okay? Sa ngayon, sabihin mo muna sa akin nasa ng ate Fiang mo. Mag-uusap kami, hindi ko kasi siya matawagan. Kanina ko pa siya kinokontak bago umuwi. Hindi siya sumasagot. Her phone is broken. I don't know exactly where she's checked in but she's at a hotel. She said she's leaving, going overseas. Parang saglit tumigil ang pintig ng puso ko. When? Hindi ko alam. Agad akong napatakbo palabas ng kwarto. But just as I reached door frame, I stopped and grabbed a hold of it, turning back to face him. Don't leave, buddy. Aayusin natin to. At kapag napatunayan kong wala akong ginawang mali, I swear, I'll shoot you with a water gun. Ihanda mo ng sarili mo. Sa kabila ng tensyon, sinubukan kong mag-inject ng katatawanan sa tono ko. Umaasa na gumaan yung mood, kahit konti lang. Alam ko gaano kaseryoso lahat ng to but I didn't want Patrick to completely shut me down dahil para ko na rin tong naging kapatid. Mabilis na ako bumalik sa living room at hinihingal ako pagdating doon dahil imbes na elevator, hagdan ang ginamit ko. Nataranta ako sa pagmamadali. The moment I reached the living room, I turned to Mamila and Daddy-Lo, desperate. I need your help. We need to find Fiang. Now! Ngunit sa halip ng madali ang inaasahan ko, nanindigan sila, tinitigan ako ng may hinala. Pinag-cross pa ni Mamila ang mga braso sa harap and Daddy-Lo looked at me expectantly. Not until you explain. Mariing sabi ni Mamila. Anong nangyari sa mga text messages ni Fiang at Fatima? May relasyon ba kayo ng kapatid ng asawa mo? I didn't have time for that. Not now, Mamila. Inis na akong napasabunot sa buhok ko. Balak umalis ng bansa ni Fiang? Aalis to kung di natin siya mahanap ngayon. Mawawala siya bago pa man ako makapagpaliwanag. Doon pa lang sila tila natauhan. The room shifted in an instant, from accusation to action. Gosh, we need to stop her. We need to stop Ate Fiang. Annie Maris, her voice tinged with panic. If we don't, Kuya Indigo will end up with nothing. No inheritance, no nothing. Pupulutin to sa kangkungan? Kawawang nila lang. Fiang's POV. Di ko alam kung anong oras na pero malambing na ako nakatulog nang bigla ko nagising sa malakas na kalabog ng pinto dito sa kwarto ko. Agad bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa alingaw-ngaw sa tunog ng kwarto. Napabalikwas pa ako sa pag-upo pero bago ko pa maproseso kung ano nangyayari, nasundan na ulit yon ng pagkabog ng pinto. Gusto ko sanang isipin na isang hotel staff lang yon, but it was not the polite knock of hotel staff. It was harsh, urgent, and unsettling. At ang unang pumasok sa isipan ko ay si Indigo. Habang sinusubukan kong magdesisyon kung bubuksan ko ba ang pinto o mananatili sa kinaroroonan ko. Ngunit napilitan na akong tumayo dahil may sumunod ulit na kalabog. Wala naman akong planong umalis ng bansa, nabas hanggat hindi ko to pinagbubuksan.
Matapos kong ilak ang pinto at kabigin pabukas ang mataas na bulto ng cheater kong asawa na hinihingal na akala mo naman ay nagmarathon papunta dito ang bubungad sa akin. Ngunit imbes makitaan ko ito ng pagsisisi, nakakunot ang kilay nito at matalim ang tingin na para bang ito pa ang may karapatan na magalit dahil masama ang tingin niya sa akin. Nakikipaglaban din ako ng tingin dito. Naninikip ang dibdib ko pero pinilit kong tumayo sa kinatatayuan ko. Hindi ko nahahayaang gumanig pang lalong presensya niya. Mag-usap tayo, Fiang. Yung boses ito hindi naman ang hihingi ng permiso. Nagdedemand. Aba, napairap ako. Bukas na lang, Indigo. Hayaan mo muna ako matulog at magpahinga dahil pagod ako. Pagod sa lahat. Ani ako rito. Wow! Sana all nakakapagpahinga kahit gantong sitwasyon. Ako kasi hindi. Hindi papayag na ipagpabukas pa natin to. Para kung bukas, iwanan na ako at lumipad ka papunta ng ibang bansa. Dragon ka pa naman, may pakpak. Kaya madali lang para sa iyo ang lumipad. Hoy, teka! Hindi ko siya napigilan nang bigla na siyang pumasok sa loob ng hotel room ko. At dahil hamak na malit ako sa kanya, nagawa niya akong lagpasan ng walang kahirap-hirap. Pumunta to sa paanan ng kama at hindi man lamang tumitingin sa akin habang nagkibit balikat at nilawagan ng korbata. Doon ko na nalaman na hindi naman pala ito nakakapagbihis. Nakasuot pa rin ito nang nasa company kami. Binalibag naman ni Indigo sa gitna ng kamang coat niya bago siya naupo sa paanan. Nakarap na nga siya sa akin ngayon. Magtanong ka na. Lahat-lahat. Lahat ng nasa isipan mo, itanong mo na sa akin at sasagutin ko ng totoo. Anito sa akin at halos naghahamon. I blinked, momentarily thrown off. Sa sitwasyon to, I should have been the one confronting him, demanding answers, but here he was, as if he'd come all this way to confront me instead.